Welcome mga bay, muli ating tunghayan ang pagkawasak sa mundo ng sangkatauhan, at ang iba pang mga pangyayari. Muli salamat. Ang lungsod na dating maliwanag at puno ng tunog ng buhay, ngayon nakabaon sa ilalim ng mga durog na bato ng dilim. Kahit saan ako tumingin, puro mga durog na bangkay. Wala nang matitira sa mundong ito. Sabihin mo sa akin. Kaya hindi ko siya mapapatawad. Bakit? Bakit kailangan mamatay lahat sa kamay mo? O makalangit na dyablo. Ito ang anak ng isang asong sum-ira sa mundo. Good job, gising ka na, Lee Shin-hyuk. Vega. Ang gilid ay isang konstelasyon. Tira Figo mas mahigit. Pinatay mo ang heavenly demon. Kaya't nailigtas mo ang mundong ito. Kaligtasan. Kakasabi mo lang ba ng kaligtasan? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Iyan ay kaligtasan. Ito. Namatay ang lahat sa kamay ng halimaw na iyon. Mga 10 taon na ang nakalipas. Isang araw. Ang mga portal na kumukonekta sa labas ng mundo ay lumitaw sa buong mundo. Bumuhos ang mga hindi kilalang halimaw mula sa loob ng gate. Pagkatapos ang mundo ay agad na naging impyerno. Nang salakayin ng mga halimaw ang higit sa kalahati ng Earth. Ang mga alawite, na tinatawag na mga kokabite, ay lumitaw. Noong panahong iyon, ang bawat konstelasyon ay nagbigay ng bituin ito sa mga taong pinili nito. At nangyari ito, ang mga tao ay makapangyarihan. Lumalaban sa mga halimaw. Kaya, siya na nakarating sa mga bituin, ay ipinanganak. Sila ay mga superhuman na tinatawag na The Awakened. Sila ay naging pag-asa ng sangkatauhan, pagkatapos ang trabaho ay tila muling nagliwanag. Hanggang sa nagpakita ang taong iyon. Makalangit na dyablo. Makalangit na demon Quan O Jin. Noong una ay gising lang siya, ngunit salamat sa kapangyarihan ng bituin na kanyang nakuha, nagawa niyang maunawaan ang konstelasyon na Star Paradise, kung saan nakuha niya ang kapangyarihan ng mga bituin. Nagsimula siyang lumakas ng mabilis. Para patayin ito. Ang kakaibang halimaw. Makalangit na dyablo. Libo-libo at dose-dose ng mga nagising na tao ang nagkaisa. Maging ang mga zodiac sign na nakikipagkompetensya araw-araw ay nagsanib puwersa laban sa kanya. Ngunit ang halimaw na iyon ay pumunot ng 10,000 hukbo ng mag-isa. Tapos humiwalay siya sa coke niya. Mga magiliw na mensahero at magigiting na mandirigma, kahit na mula sa mga marangal na konstelasyon. Isuko muna. Namatay silang lahat sa kamay ng halimaw na iyon. Ang resulta ay ang katapusan ng planetang Earth. Ngunit, sa huli, patay na ang heavenly demon. Gumising ka, Lee Shin-hyuk, hindi mo ba siya pinatay? Ikaw ang pumatay sa makalangit na dyablo at nagligtas sa mundo. Ayon sa Star Oath, pagbibigyan kita ng isang hiling. Star Department, maaari lamang itong gamitin ng mga konstelasyon ng North Star, ito ang pangakong tutuparin ang anumang naisin. Kung actress ako, dalhin mo ako sa nakaraan. Ito ay imposible. Gusto mo bang bumalik sa nakaraan? Gusto mo bang ulitin ang nakakatakot na nakaraan? Ang isang mas masakit at desperado na hinaharap ay maaaring magbukas. Alam ko. Ngunit ang oras na ito ay magiging iba. Pagbabalik. Laban sa kapalaran ng mundo. Dahil babaguhin ko ito. Well, ayon sa sumpa ng bituin, ibabalik kita sa nakaraan. At may isa pang bagay. Ito ay hindi isang hiling, ngunit isang mungkahi para sa iyo, Vega. Ibigay mo sa akin ang iyong espesyal na Vega Star. Walang sinumang tao ang makakatagal sa aking pananahimik. Dahil dito, kahit ang heavenly demon ay hindi nakuha ang aking stigma. Maging ikaw, o tagapagligtas, ay hindi magiging iba sa kanya. Kung hindi ko magagawa iyon, wala nang saysay na ibalik ang panahon sa simula. Hindi mo pa ba alam yun? Well, isang non-celestial star. Yung sandaling bumalik ka sa nakaraan dahil sa panunumpa. Bibigyan kita ng stigma. Vega Star. Yung sandaling bumalik ka sa nakaraan dahil sa panunumpa. Hahanapin din kita ng personal. Pero kung babalikan mo ang nakaraan mawawala ang alaala mo. Oo, baka mawala ang alaala ko sa timeline na ito. Pero may stigma ako. At sa pagbabalik tanaw ay malalaman ko na ikaw ay umatras. At saka, kung kaya mong tiisin ang stigma ko, dadalhin ka ng nakaraan sa aking estudyante.
Sinong mag-aakala na magiging alagad ako ni Vega, isa sa mga North Stars? Ang isipin na ang parehong bagay na gusto ng napakaraming superhuman ay mangyayari sa akin. Sa pamamagitan nito, nakumpleto ang lahat ng paghahanda. Heavenly Demon, aalalahanin ko ang iyong mukha. Mayroong ilang mga paraan upang malaman ko kung saan ka unang nag-sign up bilang isang miyembro ng MetaHuman. Kailangan ko lang maghintay doon at hanapin ka. Sisiguraduhin kong papatayin kita, ikaw na kumuha ng lahat. Tungkol sa akin, gamit ang mga kamay na ito. Okay, manunumpa ako ngayon. Mag-ingat ka, Celestial Star. Ang mga bagay na nawala sa akin. Ang mga bagay na hindi mo naprotektahan. Ang daming masasakit na alaala na paulit-ulit kong iniisip. Sa pagkakataong ito, tiyak na babaguhin ko ito. Pagkatapos may ipinakita sa system. Ang pisikal na katawan ni MetaHuman ni Shin-hyuk ay nabigyan ng Vega Star Stigma. 79, nabigyan ka ng stigma ng Vega Star. At ang kasalukuyang stigma ng iyong mga pixies ay maglalaho. At nagbigay ang system ng babala, napakalakas ng kapangyarihan ng stigma. MetaHuman. Shin-hyuk, ang pisikal na katawan. Nag-collapse. Ang aking nakababatang kapatid, si Lee Woo-hyuk. Kapatid ko na malakas para mapili ng kahit na sino. Ang 12 zodiac signs. Yoo-hyuk. Bakit lang? Bakit nangyari ito? Ano bang ginawa ng kapatid ko? Hindi mo talaga alam, kung hindi mo ako iniwan noon. Hindi ito mangyayari, hindi ba ito ay makatarungan? Ang mukhang yan. Parang nakita ko na siya somewhere before. Babala. Pumasok ako sa state of energy distortion. Ano-ano ito? Bakit ba siya nagkakaganito bigla? Ang boses na ito. Bituin sa langit. Ang nag-iisang tagapagligtas sa mundo na umabot na sa wakas. Ikaw ang nagbabalik. Anong pinagsasabi mo? Babalik ka. Walang ginawa. Ganito dati. Gusto kong malaman ang kalagayan mo bilang ulila. Ay Jane. Ang panlilinlang sa iba ay napakasimple. Sabihin sa kanila kung ano ang gusto nilang marinig at ipakita lamang sa kanila kung ano ang gusto nilang makita. Ano sa tingin mo, kaya mo ba? Tanong ng lolo sa apo na may masayang mga ngiti. Habang ang isip-isip ni Kwon Oh-jin. Dammu. Kwon Oh-jin, 8 taong gulang. Madilim ang aking pagkabata. Halika, Jane. Uulitin ko. Anong uri ng lugar ang aming ampunan? Ano, lugar mabuti sambit nito. Habang gumagawa ng hand sign sa kanyang daliri. Hoy, tingnan mo ngayon ang binata na nagsasabi ng magagandang bagay. Mamamatay ka ngayon. Huwag mong istorbohin si Eugenie, kalbo ka. Ang mga bastos na ito. Kung walang lahat ng sakit na iyon, hindi ko alam kung kaya ko. Ano bang pinagsasabi mo, baliw ka? Eugenie, okay ka lang. Siya si Song Hyun, 10 taong gulang. Siya ang tanging suporta na tumulong sa akin na makaligtas sa aking malaimpyernong buhay sa bahay ampunan. Mabuting tao talaga ang manager namin. Ang mga pagkaing naglalaman ng karne ay inihahain sa bawat pagkain. Nakatingin sa direktor ng orphanage, na kumakaway ng kamao mula sa isang lugar kung saan hindi siya masasaktan. Naisip ko yon. Hindi ako pwedeng mamatay sa ganitong lugar. Noon pa man. Makalipas ang ilang taon may isang portal ang nagbukas sa Earth at lumabas mula rito ang mga halimaw na hindi pa nakikita. Kahit na ang buong mundo ay naging impyerno. Lumilitaw ang isang asteroid na may lakas ng isang asteroid, hatter kapag ang mga superhuman na tinatawag na awakeners na nakakuha ng kanilang stigma ay lumabas, isa-isa silang lumabas. Nagkunwari akong gising at kumita. At, dahil ito ay mas madali. Mabuhay sa ganitong paraan. Salamat sa iyong pagsusumikap ngayon. Eugene, nagsumikap ka rin. Sabay ba kayong pupunta sa susunod na gate? Oo. Siyempre kailangan kong pumunta, para mamaya. Parang linta, sinisipsip ko ang dugo ng iba, niloloko ko ang mga nagising at sinasamantala ko ang mga pagkakataon. Magpanggap na parang ikaw ay isang mataas na antas ng awakener at bumuo ng isang koponan. Magpapanggap ka lang na parang tumutulong ka sa likod tapos makakakuha ka ng magandang premyo at sumikat. Sa araw na iyon, tulad ng araw-araw, nagagawa ko ito. Ano? Messenger ng Aquarius. Ang Aquarius ay nagliliyab, hindi ba ang mga zodiac signs na ito?
Siya si Lee Shin-hyuk Campos. Haha, magugulat ka talaga. Kahit zodiac sign, 1 star pa rin, ano ang sabi? At siya si Kwon Oh-jin, isang hindi nagising na tao. Ikaw ay naging isang ganap na karanasang mananakop. Ako ang sugo ng kumpas, ngunit kung ikukumpara sa 12 palatandaan, ako ay wala. Napaka-apog. Hahawakan ni Compass Messenger Oh-jin ang lahat ng direksyon at nabigasyon. Anumang sandata ay maaaring ituring bilang isang paa ng tulay. Haha, hindi naman sa ganon. Nakuha ko na. Ngayong nakapagpasya na tayo sa ating layunin, magsimula na tayong magtrabaho. Late na ako nag-announce. Ang pangalan ko ay Kwon Jin-oh. Kami ay sinadya upang magkita sa ganitong paraan, kaya bakit hindi bumuo ng isang koponan? Kung hindi mo alam, bibigyan kita ng palayaw. Tae Shin-hyuk ang pangalan ko. Nice to meet you, pero Jin-oh, dapat mo ba akong samahan? Mahirap para sa akin na sabihin ito, ngunit hindi ako magaling sa pakikitungo sa mga stigma. Kaya, makalipas ang mahigit 1 taon, 1 star pa rin ito. I see. Bituin Shing. Ito ay isang kategorya na nirerango mula 1 hanggang 12 bituin, na isang paraan ng pagrarango ng antas. Ang nagising na tao ay itinaas batay sa mga stigmas, na isang asteroid na ipinagkaloob ng isang transcendent na asteroid. Mahalagang malaman ang lakas ng stigma na ibinigay sa nagising na tao ng asteroid. Mahalaga rin itong harapin. Gamit ang mga stigmas sa kanilang sarili na rin. Nakakahiyaman sabihin ito, pero sana mawala ang stigma. Ang stigmas ng 12 zodiac signs. Ito ay talagang kamanghamanghang. Noong una kong napagpasyahan na gawin ito, kumuha ako ng isang piraso ng karne at gumawa ng mga stigmas dito. Ito ay isang mantsa na tumagal ng maraming oras upang gawin, ngunit hindi ito maaaring hindi matukoy. Well, maganda ang pakiramdam ko ngayon. Bagamat ito ay isang mababang antas na portal, ang rate ng pagkamatay nito ay mataas, dapat ba tayong magpatuloy ng may pag-iingat? Natural lang. I'll give you a boost before the battle then, Shin-hyuk. Simulan natin. Alpil, Asteroid Aquarius. LED na operasyon. Maliit. Sa landas ng paparating na hamak na mensahero, sumikat ng liwanag ng bituin upang liwanagan ang dilim. Ang kailangan mo lang gawin ay paghaluin ang glass powder na may fluorescent na pintura at pagkatapos ay i-spray ito dito. Ito ang kapangyarihan ng Aquarius stigma na narinig ko. Unti-unting uminit ang katawan ko, yung feeling parang nabubuhay ang bawat cell. Nilunok niya ang glass powder. Ito ay hindi mabuti para sa iyong kalusugan. Salamat sa pagpapalakas, Oh-jin. Oras na para ipakita ko sa iyo ang lakas ko. Salamat sa suporta, pakiramdam ko gumaan ng husto ang katawan ko. Ermita niyong bungo. Hindi tumama. Sinabi mo sa akin Shin-hyuk. Hindi naman ako masama. Sige. Sisimulan ko ng magdagdag. Isa ka ba sa pinakamagagandang gising na nakilala ko? Sa ganitong paraan, kikita ako ng hindi bababa sa 300,000 won ngayon. Jong Yoo-sok. Ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya na nagpapagana sa stigma ay hindi maaaring iwan sa mga kamay ng iba. Tahimik ang paligid. Kainahinala. Nung mga panahong Oh-jin. Mr. Itu. Bakit sina Antho at Han? Sa ganitong paraan, akala ko may mali dito. Ay Jane. Sambit niya habang gumagawa pahakbang para makalayo mula sa mga halimaw. Ilang taon na akong pumupunta sa portal na iyon. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganoong abnormal na dami ng mga anthorn. Ano ang problema? Habang patuloy silang sinusundan ng mga halimaw sa paghabol sa kanila. Mabilis. Ang distansya ay hindi mas mababa. Ngunit ganun din ang ginawa ng mga halimaw bumilis ang paghabol sa kanila. Kung magpapatuloy ito. Sambit niya habang lumingon. Imposible. Ikaw bastos, bakit ka nakatingin sa akin? Taong nito. Nang biglang may paparating sa kanya. Iyon pala ang pagsipa ng kasamahan nito sa mukha. Niya na may kamangha-mangha. Humihingi ako ng pasensya. Sorry. Sambit niya pa nang nakalingon. Ikaw na basura, nabaliw ka na ba? Tugon nito, sa pagsigaw sa galit. Pero nawala ang galit niya nung tumanbad ang mga halimaw sa likuran nito.
Kung magpapatuloy ito, pareho tayong mamamatay. Kaya sabay tayong maghanap, tanga. Lubos na paumanhin. Sambit lang nito, sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari sa kanyang paligid. May nangyaring hindi maintindihan. Ano? Bakit ka ba nagkakaganyan bigla? Ano ang mangyayari kung magpapatuloy ito? May dala ba itong lalaking ito? Ano ito, Lee Sung-hyun? Ito ang unang beses na nakita ko siya sa buhay ko. Giyomanggo upuan. Hindi ito ang campus na una mong nakita, tama ba? Nang may lumabas sa system na mensahe. Nagsisimula ang heoksyon sa unang pamumulaklak nito. Biglang may sumulpot. Ang pagbabalik. Ibig mong sabihin ay isang taong bumalik mula sa hinaharap. Ang aking kinabukasan ay dudurugin ng mga anthem sa loob ng 5 minuto. Hey, sigurado ako. Isang stigma na hindi kailanman ibinigay sa sinuman. Sabi ko, meron ako. Si Lee Sung-hyun, na hindi ko pa nakikita, ay nakaukit sa kaliwang dibdib ko. Obviously, stigma ito ni Lee Shin-hyuk. Hindi ko alam kung bakit pero, ginamit niya ang kapangyarihan na tinatawag na, Hyukchun, para makuha ang stigma ng namatay na si Lee Shin-hyuk. Hindi man siya ng kumpas, kundi man siya ni Lira. Oy, kung gayon. Lee Shin-hyuk, babalik ba siya? Ang pinasabog ni Lee Shin-hyuk ng asul na kidlat bago siya namatay. Inararo ang parehong kapag ang mantsa ay hinihigop. Si Lee Shin-hyuk, na bumalik mula sa hinaharap, ay hindi nagtagumpay sa stigma at namatay bilang isang resulta. Simula ngayon, ang kapangyarihan ng Black Heaven ay gumana at inilagay ang stigma sa akin. Kailangan kong bigyan ng stigmatize si Lee Shin-hyuk. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ngunit, walang sagot. Hindi ka pa ba nakabalik? Naramdaman kong tumaas ang bituin dito, tama ka. Hindi ko alam kung ano ang itim na langit, o kung ano ang bituin sa langit, o kung ano ang nangyayari sa harapan ko. Ngunit upang mabuhay dito, down ako. Dapat pala nagpipigil ako. Oo, dapat. Gaya ng inaasahan ko, ikaw ang bituin sa langit. Oo, ito ay tama. Lokota, naniwala ka agad. Isang makapangyarihang nilalang. Hindi ito malalampasan ng mga tao. Niloko mo si Sid. Lamang. Hindi ko naman basta-basta dadaan dito, diba? Kaya naman. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng detalyado tungkol sa hinaharap na naranasan ko, ngunit mayroong isang bagay na walang kabuluhan na humahadlang, na kanyang ipinagtaka. Mabuti, gaano kalakas ang mga bituin sa langit? Inaasahan kong malaman. Ano ibig sabihin nito? Ano? Ako. Haharapin ko ito, tingnan natin. Hinihiling mo sa akin na patunayan ang aking lakas ngayon. Huwag ma-pressure at lumaban. Ito ang pinaka nakaka-stress na mga salita. Ang sumpa.